Mga kababayan, hindi pa nga siya nakakabalik ng Congress, nanduloko na agad. Oo. Sa January 26 pa lang siya babalik. Pero nanduloko na agad. Wala pang, Diyos ko. Speaking of scammer, mga kababayan, meron pang isang scammer na gustong tanggalin. This time, gustong tanggalin ng Kongreso. Nakakatawa na to, mga kababayan. Oo, gustong tanggalin ng Kongreso. Etong congressman na to. Oo, kung hindi niyo pa nababalitaan, mga kababayan, sabi ni Congressman Puno, yung best friend ni Leandro Leguiste, dapat na raw tanggalin sa Kamara de Representante. Oo, dapat na raw tanggalin sa Kamara de Representante. Sabi, Puno on Kiko Barsaga, maybe it's time to have him expelled from the House. Moment mo ngayon, Kiko Barsaga, it's your moment. Oo, moment mo to. Iyong-iyo to. Sabi niya, the kid gloves appear to be off for suspended Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga, who may soon face another complaint that could ultimately lead to his expulsion from Congress. Oo, ano mga kababayan, kasi di ba nga na-ethics na siya? Na-file na siya ng ethics complaint. Na-file na siya ng ethics complaint, mga kababayan. Etong si Barzaga. Ito si Saltik, di ba? Gongbugsa nga, di ba? Gongbugsa. Si Gonggong, si Bugok, si Saltik. Si Gonggong, si Eli San Fernando. Si Bugok, ito si Leandro Leguiste. Si Saltik, ito si Kiko Barzaga. So, topic natin si Saltik. Si Kiko Barzaga. Siyempre, di ba na-suspend na nga siya? 60 days ba? Parang 60 or 90 days na suspension. Ngayon, mga kababayan, mukhang hindi pa siya natututo. Di na natuto. Oo, hindi na siya natuto. Ngayon, mga kababayan, mukhang fa-file na naman siya ng ethics complaint. This time, para tanggalin sa Congress. Oo. Kasi yun yung next level mo eh. Pag na-suspend ka, nag-violate ka uli ng mga rules ng House, yun na. Next level. Nasa next level ka na. Oo. Sabi, in an interview with reporters, Deputy Speaker and Antipolo Representative Ronaldo Puno lamented that Barzaga does not seem to have learned his lesson from his suspension and has even ratcheted up his bad behavior, ignoring everything and mocking Congress, sabi. I think we really have to make an example of somebody who just absolutely defies everything that Congress does and then creates confusion and really tarnishes the reputation of everybody here, sabi. Oo, masyado raw mapanira, masyado raw nanggugulo. Oo, gumagawa ng intriga ng mga bagay na hindi naman totoo. Tulad nung sinabi niya na binili daw ni Enrique Rason ang Kongreso. Di ba? Binili daw ni Enrique Rason ang Kongreso eh, di ba? Gano'n siya kayaman. Gano'n siya kayaman, bumibili ng Congress, guys. Sabi niya, kwento niya yan. So, kaya dahil doon sa sinabi niya yun, kakasuhan siya. Mga kababayan, hindi pa nga siya nakakabalik ng Congress, nanduloko na agad. Hindi pa nga siya nakakabalik ng Congress, nanduloko na agad. Oo. Sa January 26 pa lang siya babalik. Pero nanduloko na agad. Wala pang, Diyos ko. Oo, kakasuhan siya agad ng NUP, guys. Oo, yun ang balita. Of course, alam naman natin, the other day, kinasuhan naman ni Enrique Razon, etong si Kiko Barzaga. So ngayon, seryoso na si Puno na gusto niyang tanggalin si Kiko Barzaga. Hindi pa man natatapos ang kanyang 60 araw na suspensyon sa Kamara, isinusulong na ng dati nitong partido na National Unity Party ang tuluyang pagpapatalsik kay Cavite Representative Kiko Barzaga. Napapaniwala ng partido, hindi sapat ang suspensyon para tumigil ang mambabatas sa umano'y paninira sa institusyon. Tinutukan yan ni Milky Rigunan. Isusulong na ng National Unity Party ang expulsion o tuluyang pagpapatalsik sa Kamara kay suspended Cavite Representative Kiko Barzaga. Ang House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng NUP. Ito ang plano ng partido at ikukonsulta nila sa mga miyembro ng Kamara. Sabi ni Puno, naniniwala sila na hindi titigil si Barzaga sa patuloy na pagsira at negatibong mga pagpuna laban sa buong institusyon. Nilinaw ni Puno, bukod sa pagsusulong sa expulsion, itutuloy pa rin nila ang pagsasampa ng kaso sa korte laban kay Barzaga. May kinalaman naman ito sa alegasyon na tumanggap umano ng
nagsuhol ang mga miyembro ng NUP sa bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon para suportahan si noon ay House Speaker Martin Romualdez sa 2025 midterm elections. Narito si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Mag-file pa kami ng bagong complaint kasi ang nangyayari dito paulit-ulit parang binabaliwala yung mga desisyon ng Ethics Committee, binabaliwala yung mga desisyon ng Congress nitong si Congressman Barsaga. So baka hihilingin na namin na i-expel na rin siya kasi parang talagang outright defiance na of everything that is going on. At saka bad faith na siya kasi susunod tapos hindi he comes up nag-iimbento ng kung ano-ano. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Nauna nang nagsampa ng kasong cyber libel si Razon sa Makati RTC at Belta ni Barsaga, handa niyang harapin sa korte ang bilyonaryong negosyante kasabay ang may harap na ebidensya. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas. Ayun. So, is it possible? Is it possible na matanggal si Barsaga? Posible naman. Lalo kung yung vote out siya. Pwede yun. Pag nabumoto, pag let's say nag-ethics complaint, nag-procedure ethics complaint, tapos sa recommendation ng ethics committee, dapat siyang tanggalin, tapos pinagbotohan ng buong kongreso, wala siyang laban doon. Tanggal siya. Para kay Tebes. Diba? Nasuspend siya, tapos tinanggal. Alam mo kasi mga babayan, there is a fine line between being a hero and being a villain. At kadalasan dahil hindi nakikita yun, feeling mo lahat ng ginagawa mo, pagpapakabayani, kahit mali ka na. Kahit palyado ka na. Oo. Nangyayari talaga yun. Pero in this case kasi, mukhang hindi siya yung tipo ng hindi mo lang alam. No. This is, itong kay sa kaso ni Kiko Barsaga, this is intentional. Sinasadya niya. For whatever reason he has, hindi natin alam kung ano yung kanyang motibo, whatever reason he has, sinasadya niya. Sinasadya niya itong pagiging obnoxious. Kasi may nasulat na bang batas to? Itong si Kiko Barsaga. Parang wala pa ako na nababalitaan. So, hindi mo natin alam kung ano ba talaga ang ginagawa niya dyan sa camera. Ba't pa ba siya nandyan? Ano ba bang purpose niya dyan? Which now leads us to the next point. Hindi lang ko kasi si Kiko Barsaga ganyan. Buti ko sana mga babayan, kung lihitimo yung mga concerns. Walang problema. Kung lihitimo yung mga kritisismo, walang problema. Okay lang yun. Kung legit. Kaso ang problema, karamihan sa mga criticism, invento. Di ba? Feeling ko nga, dinagdagan lang ni dinagdagan pa ni Barsaga yung kanyang counts ng cyber libel. Oo, mukhang dinagdagan pa niyang counts ng cyber libel kay Enrique Razon. Tinawag siya mga matay tao, papapatay daw siya ni Enrique Razon. Di ba ganun? So, mukhang dinagdagan pa niya yung counts.